Hindi ako Father nakakibo kasi nalaglag na lang yung Yung bote. bote. Tapos tinitigan ko yung liwanag na yun hanggang sa Nawala. unti-unti siya nawala. Tapos naging normal. Yung 1 Form 37, huwag mong pakialaman. Okay. Yun po ang kinuha niya. Kaya doon po ako parang feeling ko, Father, parang tapos na yung mga pangarap ko. Kasi kahit anong gawin ko, siyempre wala na dahil nakuha na lahat Kinuha niya yung pinaka-importante sa buhay ko. So, sabi ko, kung ito ang kalooban ng Diyos sa akin, tatanggapin ko. Sabi ko, titiisin ko ang lahat. Pero huwag niyo akong pilitin, ma. Huwag niyo akong pilitin. Magpamilya. Dahil sabi ko noon sa tatay ko, dahil alam mo ba ang edukasyon napaka-importante sa isang tao? Sabi niya, anak, bakit mo yan nasasabi? Ako nga wala akong ganyan, wala akong ganito. Yun sabi niya? Oo, grade 1 lang ang inabot ko, hindi pa ako nakatapos. Ako po si Norma Cereza, isang collector sa Santissima Trinidad. Parish. Apo, sa Parish Santissima Trinidad. Nag-start po yung pag-serve ko sa kanya bilang isang choir. Nag-choir member ka muna? Opo, almost 5 years. 5 years, and after 5 years, naano ko yung mga bata kasi medyo may mga bata na kaming kasali. Ako na lang yung matanda, nahiya na ako kasi sabi ko parang sintonado na ako sa kanila. So umalis na po ako. Pero saan po kayo pinanganak talaga? Saan ang province po? Sa Albay po. Albay? Opo. Albay, and you spent your childhood there? You were born and raised in Albay? Opo. Tapos nag-elementary, high school ka doon? Hindi po. Father, hindi ako high school. Okay. Kasi ang tawag dito yung tatay ko, iba yung nila noon, paniniwala ng babae. Yeah. May mga gano'n, no? Sa probinsya natin. Ang babae, dapat kung ikaw ay hanggang matuto ka lang magbasa. Ganon lang yung mentality nila. So, kung mag-aasawa ka, hindi ka na kailangan mag-aral. Sabi ko, makaluma talaga, oo, no? Sabi niya sa akin, Tay, hindi po pwede yan. Kailangan mag-aral kasi ituturo ko sa mga anak ko sakali man kung magpapamilya ko. Pero parang hindi yata yun ang gusto ko. Sabi ko, gusto ko mag-mantre. Ay, lalong ko. Gusto ko magpamilya ka. So, lalong ayaw niya? Ayaw niya. Kailan kayo magkakapatid po? Ano po kami? 8 po kami, pero mayroong naging adopted. Okay. Ilan lahat? So, bali 10 po kami. 10 lahat. Opo. Tapos, yung isa namatay, year 19, ano ba yun? Hindi ko na po matandaan ko ng year. Then, 1980. Mga ba taon niya namatay? Hindi ko na po maalala. Pang ilan po kayo sa magkakapatid? Pang-6. Okay. Yun. Pang-6 po ako. Kabuhayan po ng tatay ninyo? Ano lang po siya? Magsasaka. Isa po siya sa... Hindi lang yun, binubuhay tayo ng mga magsasaka araw-araw. Opo. Ano po siya tawag dito? Ginawa siyang enkargado ng mga napal. Ano yung enkargado po? Yung parang caretaker. Caretaker. Opo. Tenant, parang gano'n? Opo. Almost yung lupa na yun, almost 500 hectares. So, siya ang namahala. Parang hacienda, gano'n? Opo, parang gano'n. Siya namahala doon. And then, sa totoo lang, Father, hindi rason na hindi ako makatapos. Kasi kaya kong tutusin, kaya niya akong paaralin. Pero dahil... Ayaw niya. Ng nanay niya po? Yung nanay ko gusto niya. Susana? Oo, gusto niya makatapos ako kasi pangarap niya akong makatapos. Pero yung tatay ko ayaw. Nung nalaman niya na gusto ko talagang mag-enter sa kumbento,
ayaw niya. Mas lalong ayaw. Mas lalong ayaw niya. Sabi niya, Pero kung nagkataon na, nabigyan ka ng pagkakataong mag-aaral, ano kaya yung naging gusto mong maging? ang gusto ko po At the time. talaga, gusto ko teacher. Wow. Pag naging teacher ako, kung hindi ko mahanap yung buhay dito, gusto talagang papasok ako sa kumbento. Kasi gusto ko yung mga bata magturo. Gusto ko yung, ang tawag dito, kahit na sa ganung paraan, makatulong ako. Tapos, hindi, ewan ko po ba, parang doon yung kasiyahan ng puso Yung ko. puso. Pero, parang biglang, ang tawag yan, nung nalaman ko yung card ko, pinakialaman ng aking pinsan. Ano nangyari sa card mo? Kinuhan po niya nang wala sa akin paalam. Talaga. And then, ayun, nung kinuha niya, tinanong ko siya, bakit mo pinakialaman yan? Hindi ka naman mag-aaral eh. Binigay na dyan sa akin ng tatay mo. Sabi ko, maski na wala tayong usapan ng ganun, ang sinabi ko sa'yo, kukunin, okay, let's say, papahiramin ko sa'yo yung card ko. But, yun na in-explain ko sa'yo, yung 1 Form 37, wag mong pakialaman. Okay. Yun po ang kinuha niya. Kaya doon po ako parang, feeling ko, Father, parang, tapos na yung mga pangarap ko. Kasi kahit anong gawin ko, siyempre wala na dahil nakuha na lahat eh. Kinuha niya yung pinaka-importante sa buhay ko. May regrets ka ba? Sa tatay mo? Sa Actually, Father, pinsan mo? before, oo. Pero nung bago siya namatay, humingi talaga siya sa akin ng tawad. Nangingin siya ng tawad. Opo, pero sabi ko nga, tay, maski ano pang mangyari, wala na tayong magagawa na doon ngayon eh. So, sabi ko, kung ito ang kalooban ng Diyos sa akin, tatanggapin ko. Sabi ko, titiisin ko ang lahat. Pero, huwag niyo akong pilitin, ma'am. Huwag niyo akong pilitin. Magpamilya, dahil hindi ko talaga gusto magpamilya. Hindi ko feel na magkaanak. Hindi ko feel na magkaroon ng asma. Kasi bago po, excuse me, Father. Ayaw kanyang pag-aralin dahil babae, no? Opo. Tama po ba? Yun Opo. ang argumento po Oo. nung araw sa lugar na yon. Ganun po sila. Tapos, Ngayon po ba ganun pa rin? parang hindi na rin naman. Nagbago na rin po. Parang Paano? nagbago ng sistema ng siguro dahil nakikita na ng mga magulang na importante lang talaga ang edukasyon. Kasi ang sabi ko noon sa tatay ko, dahil alam mo ba ang edukasyon napaka-importante sa isang tao? Sabi niya, anak, bakit mo yan nasasabi? Ako nga wala akong ganyan, wala akong ganito. Yun sabi niya? Oo, grade 1 lang ang inabot ko, hindi pa ako nakatapos. So, pero Damay-damay pala. so, sabi ko, Itay, kayo yan, ako iba, iba. Anak, saan mo nakukuha yung mga sinasabi mo? Hindi naman Tay, iba ikaw, iba ako. So, kung baga sa Father, sa edad kong gano'n na maliit pa lang ako, nakikipagkatwiran na ako. Kaya, doon siya nagagalit sa akin kasi ang sabi niya, sa ganyang edad mo pa lang, matindi ka na kung sumagot sa akin. Parang hindi mo na ako nire-respeto. Ano pa kaya ko yung nakatapos ka? Pagtapos ka? Ano kaya ang sistema namin ng nanay mo? Bakit sa pera na lang kami? Ay, tayo, ganun ba talaga ang tingin mo sa akin? Wala ka bang tiwala sa akin? Yun ang sabi ko sa kanya. Yung mga kapatid niyo po, ganun din. Mga babae. Alam niyo po, walang ganun na senaryo pagdating sa mga kapatid kong lalaki. Kasi yung mga kapatid kong lalaki, Pinag-aral talaga. pinupush niya mag-aral. Pero yun naman, ayaw naman mag-aral. Baliktad, Father. Ay, naku, baliktad. Sabi ko nga, bakit ganun? Kung kailan ako yung gustong mag-aral, pero parang ayaw ninyo ako pag-aralin. Ano bang problema?
Kasi nga, babae ka, mag-aasawa ka. Tayo, hindi nga ako mag-aasawa, makulit kayo. Ay, nasasabi mo lang yan kasi bata ka pa. Ang layo sa panahon ngayon, no? Opo, malayo sa panahon ngayon. Parang ang mga kabataan ngayon, alam nyo, ito na masasabi ko sa mga kabataan yan. Marami silang sinasayang na oras. Marami. Sobra. Wala silang ginawa. Cellphone. Ewan ko, siguro ang iniisip nila makaluma, no? Para pa sa akin, the same. Noon, ngayon, pareho. The same lang po. Kasi, kung ano yung pinapakita niya sa akin, yun na po yun. May mga vision, before po, may mga dreams ako na hindi ko naman maintindihan. Nung prophetic dreams siguro yun, no? Oo. Madalas ko po siya makita sa dreams. Sino ho ang nakita niyo? Si Jesus? Si Jesus. Mismong siya. Yung nakahiga na yun. Nung nagkasakit po ako. Santendiero. Oo. Nung nagkasakit po ako tinaningan ako ng isang doktor kasi nagkasakit ako. Kailan po yun? Ilang taong gulang ka po niyan? Ano na po ako 1994. That was 1994. Nandito ka sa Maynila niyan, Dito ate? na ako sa Maynila. Diyan na ako sa bus ko nakatira dyan sa bahay sa Mercedes. Anong sakit po yun? Ba't may taning na? Yung ito ko daw, parang ang tawag dyan, naging semento na. Anong sakit po? Pangalan? Parang yung sinusitis. Nagkaroon ako ganon? oo. Yung sinus Malalang. ko lumala na parang naging semento. Ito na nagsemento. Namatay ba yun? Na kailangan isaksyon ng gusto o kaya operahan. Kaya may taning, gano'n? Kaya tinaningan ako na nauwi sa cancer kasi naapektuhan na yung brain ko. Naging cancer? Oo. Ilang buwan yung taning? Tinaningan na ako ng 5 years, 2 years, 3 years, o something gano'n. Sabi ko, teka muna. In a span of 5 years, anything can happen, parang gano'n. Oo. Tapos sabi niya, kailangan mo magpa-opera. Kailangan mo tanggalin yung ito nga daw. Mask, parang may mask na. Para ng semento. Kasi yung itsura ko ng father, hindi na maipenta. Talagang kunting lang, babahing ako, lumuluha na hindi ko alam ba't ako lumuha. Tapos yun pala yun. Yung sobra-sobra na. Yung para bang payat-payat ko na. Tapos, ayun, sabi ng boss ko, pa-operahan kaya kita. Sabi ko, ayoko. Kung mamamatay din naman ako, okay lang. Wala namang problema. Kasi sabi ko wala ka pang hinayang, then wala na ka namang anak. Wala akong pamilya, asawa. wala akong anak, wala akong ganito. So, sabi ko, it's okay. Hindi ko yun iniisip, Pam. Sabi ko. Sabi niya, okay, sigurado ka ba? Ayaw mo magpa-opera? Ma'am, oo. Hindi ko na yan na So, yun. Bumalik ako doon para mag-suction. Pero, anong nangyari, hindi ko father na kayanan kasi ang sakit pala ng suction. Yung baliktad ka, yung ganong, ito yung ulo mo, ito yung katawan mo pag ganun ka. So, baliktad ang sistema. Kaya, nung sinasaksyon na nila ako, nag-react yung ko, sabi niya, ay, hindi po pwede yung ganyan na ginagawa mo. Mas lalong ikamamatay mo yan. Father, sabi ko, Dok, hindi ko kaya. Sabi ko, ayoko. Hindi na lang. Ayaw mo magpasaksyon, paano ka? Di okay, kung mamatay, okay. Wala tayong magagawa. Sa kanya ang buhay ko Hindi naman to sa akin. Sabi ko, dahil napakasakit, pinatigil mo na lang. Oo, pinatigil ko talaga. Tapos, mangyari na lang kung anong mangyari. Oo, kung anong mangyari. Tapos, yun, okay, sige, kung ayaw mo, ganitong gawin mo. Magbili daw ako ng bombilyang 10 watts. Bombilya? Oo. Bakit po? Para saan yung bombilya? Para ituto ko sa mukha ko. Ganon? Tuwing matutulog. So, ganun po, tiniis ko yun almost 10 days. Oh, wow. Para akong sisiw na incubate, parang gano'n, no? Oo, para lang. Bakit daw po? Para yung nadi-dissolve ini, ma-dissolve yung mass. Kung anong nandyan sa loob. Talaga? Oo. And then, lang narinig yung ganyan, may ganyan pala. And then, after 10 days, sabi nung asawa ni mami sa akin, sabi ni daddy sa akin, Norma, hindi pwedeng ganyan ang sistema mo. Kailangan mo bumalik sa doktor. Kasi kung hindi matutuyaan ka ng... Asawa ng boss mo yan nagsasabi yun. Patutuyaan ka ng utak.
Kasi iyan na, ano na yan, hindi, ano yan, direct sa brain mo, tingnan mo ang sistema mo. Kasi nakita niya yung, engineer pa kasi siya, kaya yun. Sabi niya, hindi pwede yung ganyan. Kailangan tanungin mo, ilang araw, ilang buwan, o ilang, ano ka magaganyan. So, bumalik nga po ako, sinunod ko yung payo niya. Tapos, after that, yun na po yung sinabi niya sa akin. Okay, gawin mo lang in 10 days. Okay. So, 10 days po ako na gano'n. Tapos, after 10 days, hindi na po ako na gano'n. Pero, medyo may ano na. May development. May development. May ano na, hindi na yun talagang maya-maya ako lumuluha. Na parang akong umiiyak, pero hindi naman ako umiiyak. Ano na po ang cause nun? Nung ganong... Ayun na nga po, grabe na daw yung... Sinus lang talaga. Sinusitis. Oo. Kasi ang sinus pala, ano na yun sa utak natin eh. Para bang konektado. So very ano. Kaya sabi ko sa doktor, Dok, ano bang causes nito? Ano bang ginagawa mo nung pag nagkakasipong ka? O yan ang nangyari sa buhay mo. Natuyuan ka. So kumbaga sa ano, paano po? Kailangan kung sinipong ka, hayaan mo siya malaglag. Di gamitan mo ng tissue. And then uminom ka ng maraming tubig, uminom ka ng juice, kumain ka ng prutas, kumain ka ng gano'n. Huwag na huwag ka iinom ng mga gamot ng kung ano-ano. Kasi yan ang causes niyan. So, kaya po pala, okay. So, yun po. Ganun nga ang sistema. Tapos, may time po na pag natutulog ako, ayoko sa kama kasi mainit. Nahiga po ako, kumuha ako ng karton. Sinapinan ko lang ng maliit na parang yung ano ba yung tawag doon? Kumot. Tapos doon ako natulog. Tapos yun na napanaginipan ko siya. Sabi niya, yung si Jesus. Oo po, yan mismo. Yan, yung Santo kung Diego. ano eksaktong damit niya ngayon. Yan po. Yung nakahiga. Sabi niya sa akin, sabi ko, ba't ka nandito? Sabi kong ganyan. Bakit? Ayaw mo bang samahan kita? Ba't ganun po kayo makipag-usap? Hindi ko po alam. Parang kaibigan mo lang siya, no? Opo. Parang ganun. Sabi, ba't ka nandito? Ayaw mo ba samahan kita? Sabi ko, hindi naman sa ganun. Gusto ko, bumalik ka doon sa place mo, ganda-ganda ng higaan mo doon. Bakit ka nandito? Tingnan mo yung higaan ko, ito lang yung hinigaan ko. Tsaka sabi ko, nahiya ako sa iyo kasi tingnan mo yung kalagayan ko ganito. Ano ba yung hinigaan nyo? Banig? Karton po na nilagyan ko lang ng para, kasi yung banig po, maano yun parang matalim. So, pinili ko karton na, tapos nilagyan ko lang ng sapin. Tapos, punit pa. Father, hindi na ako namimili. Sabi ko, okay lang. So, yun, sabi ko, tingnan mo, punit pa yung higaan ko. Bakit dito ka pa talaga sa akin, sisiksik? Ayaw mo ba talaga akong kasama? Hindi naman sa ganun. Kasi sabi ko... Pero kilala mo siya? Doon sa panaginip mo, kilala mo siya? Sabi ko, ang ganda-ganda ng itsura mo doon. Bakit ka nagpipilit dito sa akin? Hindi, tatabihan ka ni Jesus? Opo. Katabi ko talaga siya, Father. Kasi nagulat ako, pagising ko. Ba't ka nandito? Sabi kong ganyan. Doon sa panaginip. Hindi, sinasamahan kita. Huwag ka mag-alala. Sabi ko, balik ka na doon kung saan ka nakatira. Kasi sabi ko, nahihiya ako sa'yo. Dahil dito lang ako nakahiga. Sabi niya, huwag mo ka ikahiya kung ano yung gusto mo. Just be yourself, sabi niya. Okay, sabi ko. Sige po. Tapos hanggang sa nagising ako. Tapos pagising ko, para bang pinagnilayan ko yung mga bagay na yun. Din doon ko na-encounter. Okay. Siguro, gusto niya akong i-comfort sa ganong sistema. Damayan. Hihirapan din. Oo, kasi hirap na hirap ako. Tapos yun. Pero gaano po kahirap yung mga ganong sitwasyon na nagkakasakit ka, hinang-hina ka, so wala kang anak, wala kang asawa. Sumasagi ho ba sa isip niyo na sana pala nag-asawa ako, nag-anak ako? May ganun po ba? Opo, may ganun. Pero
Hindi kasi ako ganun tipo. Ang mentally ko pa po kasi yun nga ang sinasabi sa akin ng aking magulang. Hindi ko kailangan magkaroon ng anak o magkaroon ako ng asawa para may mag-alaga sa akin. He will take care of me. Sabi ko sa kanya, hindi niya ako babayaan. Samahan niya ako. Sabi ko, yun nga po, sa ganong sistema, kaya hindi po ako naghahanap talaga ng pamilya. Kasi ang reason ko, Father, kung sino yung makasalamuha ko, yun ang pamilya ko. Kayo, pamilya ko. Siya, pamilya ko. Kasi parang ganun, na kung sino yung nakakasalamuha ko, yun ang nagiging pamilya ko. Yun ang bigay ng Diyos sa'yo. Oo, yun ang binigay sa akin ng Diyos. So, kaya hindi po ako naghahanap ng isang pamilya. Kasi para po sa akin, ang pinapakita niya po sa akin, isang pamilya, tayo lahat. One big family. Mga anak ng Diyos. So, bakit ko yun iisipin na walang sa akin mag-aalaga? I can take myself, sabi ko. Okay. Tapos, yun po, buwan-buwan, may sakit ako, Father. Every month. Same sickness yun sa sinus? Hindi naman. Iba-iba. Hindi ko alam kung sa menstruation ko yun o ano. Kasi ang sabi sa akin ng isang doktor, dala daw yun ng aking menstruation, monthly period. 3 days, 3 nights susuka ako, wala laman ng tiyan ko. Okay. Para akong... So may abnormality kayo sa may abnormality ako sa... menstruation niya. Opo. Sa ganun sistema. Tapos, after 3 days, yun. Doon ko siya na-encounter. Andiyan na yung nananaginip ako. Yung angels, pumupunta doon sa akin. Tinatouch niya ako. Especially when you're in pain, no? Yeah. Doon Tapos, pagising ko, wala na. Wow. Wala na akong sakit. So, dinadalaw ka ni Lord ng mga... Sabi ni Ma'am sa akin, are you okay now? Opo, okay na ako, Ma'am. Sabi ko, okay. Kailan po ba kayo nagpa-Maynila, ate? Ilan taong gulang kayo nang umalis kayo ng Albay? Umalis ako sa amin, edad ko 18 years old. Ang bata naman. Oo, Bakit po? Ba't kayo umalis? Para magtrabaho? Kasi yun po ang sabi ng tatay ko, ang makakahiwalay ka lang sa amin at your age of 18. Legal age. Pag hindi ka pa 18, hindi ka makakahiwalay. So, yun. So, marami siyang bawal. Bawal ito, bawal yan. So, paano yun? Yung pag-alis yun at 18, yung pag-alis mo, parang freedom yun? Parang gano'n? Parang gano'n, Father. Pero, hindi pa rin ako nagkaroon ng freedom totally kasi yung kuya ko, bantay sarado sa akin. Dito sa Maynila na yan? Oo. Okay. So, tumira ako sa aking kapatid, dyan sa Quezon City. Dyan ako tumira. Tapos, yun, ginawa ko yung bang, alam mo, para akong nakawala sa hawla. Yung bigla. Pero although, sa probinsya, pagka may sayawan, may ganito, may ganyan, pinapapunta naman ako kasi sinasamahan niya ako. Mga baile, ganyan. Pero, Father, yung makisayaw, ang ginagawa ko, alam niyo, pag pupunta ako doon sa gitna, tinitingnan ko lang, inaasar ko sila. Mamasid-masid ka? Oo, mamasid. Hindi ka sumasayaw? Hindi ako sumasayaw. Tapos may sa akin magsayaw. Sabi ko, ayokong hawakan. Pero ayoko hinahawakan yung katawan ko ng iba. Para bang, ewan ko, para ako, sabi nga nila sa akin, para ka naman terror. Sabi ganun. Ganun yung tawag nila sa akin. So, ganun. Tapos, nung pumunta na ako... So, hindi ko kayo nagka-boyfriend back in Albay? O naka-experience naman kita paano? Mayroon akong parang puppy love, pero hanggang ganun lang, Father. Dito sa Maynila, hindi rin. Mayroon nanligaw sa akin dito, pero natatawa ako kasi sabi nga nila sa akin, para daw akong makaluma. Ano ba hinanap mo sa isang lalaki, sabi niya sa akin. Sabi ko yung lalaki na dalisay magmahal. Dalisay na magmahal, sabi. Si Cardo Dalisay. Sabi ko, Cardo Dalisay. Bakit? Ano ba hinahanap mong dalisay? Wala namang ganyan, dalisay. Mayroon. Pumunta ka sa simbahan, marami doon. Yun, pinagtawanan niya ako. Sabi ko, bakit? Yun ang hinahanap mo, hindi kami. Yun sinabi niya. Kasi kung hinahanap mo dalisay, siya lang yun.
Talaga, kasi sabi ko Jesus lang. ayoko yung mag-asawa. Tapos, yun po, may isang naligaw sa akin na porsigido. Gusto niya akong halikan. Bigla niya akong nalikan dito. Pagkatapos, sinapak ko ng gano'n. Nasampal. Nakatikim na sampal ng probinsyana. Nagkatikim siya ng sampal. Hindi yun. Malakas siya, Father. Siyempre, lalaki yun. Wala. Dalawa lang kami doon sa bahay. Halikan ka sana Oo niya. po. Pero, Boyfriend mo na ba siya? Hindi pa po naliligaw pala. Tapos, ganun siya. Gumanon ako. Para ako Tumakas makaiwas. ka. Tapos, sisigundahan ko pa sana siya. Hinawakan niya ako dito. Ang lakas niya ko. Kinagat ko siya. Pagkagat niya sa akin, yun, binitawan ko. Tapos, titigilan mo ba ako? Hindi. Sabi ko sa kanya, oo na, sige na. Pero wala ba talaga akong chance? Hindi ko maramdaman eh. Hindi ko maramdaman. Kasi sabi ko, di ba yung pagmamalasin, sabi niyo, nararamdaman. Wala eh. Although may paghahanga ako doon sa kapatid niya. Pero yung kapatid niya kasi may asawa na. Yun, kasi siguro, di ko naman masabing, may tsura kasi siya, Father. Kamukha siya ni Lito Lapad. Parang eksaktong-eksakto yung niya. Artistahin pala. Oo, artistahin. So, siguro sabi ko, paghanga lang to. Wala bang naligaw sa may asawa? May asawa. Mayroon din po. Pero, kahit nga ngayon recent mayroon. Pero, ewan pala, ayoko. Of course not. Kasi pag tinatanong ko, inaano ko sa sarili ko yung makikipagniig na ako, parang hate na hate ko yun. Hate na hate ko yun, parang. Hindi ko alam bakit. Sabi niya, wala bang pagnanasa sa katawan mo? Wala. Nung minsan mayroon akong na parang imyo lang. Ang sabi niya sa akin, hindi ka ba nagsiselos? Saan ako magsiselos? Okay, yan ang gusto mo, go. Parang, hindi naman pagmamahal yung nararamdaman mo. Hindi ko alam. Wala naman akong ganung sistema. Okay. So, nagtrabaho kasi ako sa isang used clothes. Tapos yung pamangkin, pamangkin ng aking boss, yun na naging Ano pong trabaho niyo sa isang? Used clothing. Ano po yun? Yung okay, gano'n? Oo, parang gano'n. Tapos yun. Yun ang naging trabaho mo pagdating dito sa Manila? Ano pong pinakaunang trabaho mo po? Yun. Sa used clothing na? Sa used clothing. Tapos, bibili kami ng mga damit na mga luma, tapos ibebenta kung saan-saan na probinsya. Pero iba nang nagbebenta. Dinadala sa Baguio. Supplier kayo, kumbaga? Oo, parang gano'n. Tapos yun. Ako, grabe yung karanasan kong mintik na akong makulong. Bakit? Napagbintangan ako daw yung bumili ng nakaw na damit. Nakaw ba yun? Since mayroong ganun, Father, noong at the time. Kasi na-assign ako noon sa Pasig. Yung kasama ko, yun na nga, medyo, hindi ko alam may ginawa siya na ganun sistema. Siguro nakabili siya ng ganon. Tapos bandang huli akong tinuro nung guy. Sabi ko, hindi ko nakita mo kung ano pinakita ko sa inyo. Mayroon ba kayo nakita? Wala. Bakit ngayon ipinipilit nyo yan sa akin at pinapapasan nyo yan sa akin? So sabi ko, okay. Sabi ko, sige, basta ate, sumama ka na lang. Pagsama ko doon sa presinto, yun, doon ko na-encounter yung mga pulis na, Father. Natakot ka? Medyo natakot ako, pero parang may nagsasabi sa akin na, huwag kang matakot. Gawin mo kung ano yung alam mo. Kahit na ikakulong mo pa yan. Okay, sabi ko, ganun nga, whole day na ako doon, gabi na, hindi pa ako nakakauwi. Sabi ko, hahanapin ako ng mga kuya ko. Nag-alala na ako. Sabi ko, pakawalan niyo ako dito. Wala akong kasalanan sa inyo. Ganun nga po. Kasi siguro dahil nag-promise ako sa Virgin Mary na Our Lady of Perpetual, pupunta ako. Baklaran. At the time, hindi ako sumama kasi yun nga. Busy trabaho. Ayaw kong magkating, ayaw kong
Sabi ko, parang niloloko natin yung boss natin pagka ganun. So, aalis tayo on the time na May trabaho. So, ayoko yun. Pero nagsabi ako sa kanya lang, oo, pupunta ako. So, sabi ko, siguro ito yung nakuha ko, nagpa-promise ako, nang hindi ko tinutupad. Ito tuloy na pala ako. So, sabi ko, Mother Mary, tulungan niyo ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sabi ko, tulungan mo ako. Hindi ko alam. Hindi ko naman alam na ganito mangyayari. Sana sumama na lang pala ako sa kaibigan ko. Okay, gano'n na nga po. Hindi niyo po pinangarap yumaman? Nagnegosyo na kayo, mga ganyan. Alam niyo po, pinangarap ko yun. Pero hindi ko alam kung bakit hindi nangyayari. Nag-ano rin ako, Father, nangarap akong tumaya sa loto. 5 times. Muntik na. Kasi every time tatayaan ko. Pero, hindi ko naman natayaan. Lumabas. Tapos, sinabi ko doon sa ate ko, ba't hindi mo tinayaan? Ba't hindi mo sinabi? Di ba sinabi ko na nga sa'yo? Tayaan mo to. Anong reflection mo? Bakit kaya hindi ka yumayaman? Siguro, ayaw ba ni Lord? wala naman ako, Father, na kung ayaw niya o ano. Kasi lahat ng binibigay niya sa atin. Actually nga, Father, hindi siya nagkukulang. Oo, sagana tayo. Sagana kung tutuusin. Pero siguro sabi niya, hindi yan ang pinapagawa ko sa iyo. Kailangan gawin mo yung sinasabi ko sa iyo. Kaya yun nung minsan nag-dream na naman ako sa kanya. Kasi madalas ako pa mag-dream sa kanya. Through dreams yung... Oo, through dreams. A revelation sa'yo. Oo. Personal revelation. Bata ako na edad ko at the age of 21 na ako. Naalala mo? Naging baliktad. Naging 12 anyos ako sa dream ko. Bakit ganun, sabi ko. Tapos, yung doon sa dream ko, nandoon kami sa isang isla na yun ay sa Albay, sa Rapo-Rapo. Doon kami sa kasi yun wala doon parang walang pumupunta doon Malayo. Kumbaga sa isla nga. So, may bahay man, medyo distance, Tapos, nakita ko siya, naglalakad ako, nandun ako sa gilid ng dalampasigan. Nakita ko siya naglalakad. Kung anong itsura niya doon sa Divine Mercy, eksakto. Siya, eksakto. Nakita ko siya naglalakad. Tapos nung malapit na siya, nilapitan ko. Sabi ko, saan ka pupunta? Sabi ko sa kanya. Sabi niya sa akin, John, pwede ba akong sumama? Sabi niya, oo. Tapos tinitingnan ko siya. Tatawa-tawa lang siya, Father. And then, habang naglalakad kami, umiikot ako sa kanya na parang bata na naglalaro. Sabi niya, tinanong ko po siya, saan mami mo at daddy? Doon. Sabi ko, saan doon? Nahanap ko yung bahay, wala. Tapos, hanggang sa, bata nga, Father, naglalaro. Pag tingin ko, may bahay.
sabi mo, nandito yung mami mo, yung daddy mo, nandito. Bakit hindi ko maabot-abot yung hagdan? Inapakataas. Na hindi ko naman kayang... pero nakaakyat ka, sabi niya. Opo, pero ang haba sobra haba. Pagod na ako. Pwede ba ako pumasok dyan sa loob? That is yours. Ha? Aka na naman yan? Sabi ko, parang di yata ako naniniwala sa'yo. Tapos tinitigan niya na naman po ako. Do you know me? Pangatlong beses. Sabi ko, hindi. Ngayon lang talaga kita nakita dito. Tapos ulit-ulit ka magsabi ng do you know me? Sabi ko, tsaka, nagtataka ako sa'yo. Nag-iisa ka bang anak? Sabi niya, kumanon siya. Hindi siya nagsabi ng yes, ganun. Tapos yung smile niya, parang karamihan ng tao, almost, they know me. Sabi ko, talaga, mabuti pa sila, kilala. Ikaw, pero bakit ako hindi kita kilala? Siguro, dahil ngayon lang tayo nagkita, ngayon lang tayo nag-meet. Okay. Tapos, okay, tumayo siya. Pagtayo niya, give me your hands. Sabi ko, why? Just give me your hand. Okay. Pagka ganun niya sa akin, what did I do my hands? Just give me. Okay, give me. Put it here. Ha? Okay. So sabi ko, bakit ko ilalagay dyan? Just put it there. Okay. Nung nilagay ko, Father, lumusot ito dito. Oh, Lord. Sabi ko, di na ako, Father, nakapagsalita. Alam ko na ngayon kung sino ka. Tapos, kung ano yung nakita niyong ilaw niya dito sa Divine Mercy, ganun. Nagliwanag yan na hindi ko na, tapos ito, lumiwanag. Yung sugat, yung butas. Oo, na laki-laki ng butas. Ito nga na nakapasok dito. Tapos sabi niya sa akin, oh, now I know you. Sabi ko, sorry po, sabi ko ganyan. And then, that is your mission. And tell them what you saw. Okay. Hindi nagising ako, Father. Pagkagising ko, Father, ay parang pagod ako kasi hindi ko alam kung bakit ako pagod. Tapos sabi ng kasama ko, ang nangyari sa'yo, ba't ganyan itsura mo? Parang ang layo namang pinagtrabelan mo. Natulog ka lang naman. Hindi ko alam, sabi ko. Parang hindi ko na maintindihan sarili ko, sabi ko. Ba't ganun yung nakita ko? Ba't ano ba na panaginipan mo? Yung sabi ko, si Jesus, ipinasok niya dito yung daliri ko, tapos yung nakita ko yung liwanag yan dito. Tapos sabihin ko daw sa mga tao na kung ano nakikita ko, tell them what you saw. Panaginip lang yan. Siguro, nga, panaginip lang. Tumayo ka na dyan, magtrabaho ka na. Yun, Father, gawa na ako. Okay. Pero habang ako gumagawa, Father. Pero madasalin ka na talaga at that time? Hindi, Father. Pinagbabaklaran kayo? Pag naaya. Hindi ako madasalin. Nagsisimba tuwing linggo? Oo, kasi yung boss ko everyday. Okay. So everyday. Kasama niya. Sa Albay po, hindi kasi madasalin malayo kami, Father, sa simbahan. Although yung tatay ko, ang pamantayan sa amin, pagdating ng Sunday, pahinga, walang trabaho. Okay. Ni maglinis, ni mag-igib, ni gawin nyo na yan. Pag Sabado pa lang, gawin nyo yan. But not necessarily magsimba. Pag Sunday, huwag kayo magtatrabaho. Pag Sunday, punta kayo simbahan. Okay. Inaano niya kami magsimba, pero sila hindi nagsisimba. Sabi ko nga, ba't ganun? Bakit ganun? So, yung experience na yon, was it the beginning of something? Maybe, Father, kasi at the age of 10 years old ako, nag-ano ako ng mag-suicide. Ay, bakit naman? 10 years old? Oo, ayaw nila. Kasi nalaman ko na ayaw nila ako paaralin. Ay, ganun? Elementary ka pa lang nun? Oo, elementary. Ayaw nilang mag-high school ka? Ayaw nila mo? Kasi
nag-apply po ako sa eskwelahan at nakapasa ako sa Bicol College. Bicol College, parang UP yun doon sa amin. Dito okay. UP. Doon Sayang, parang no? branch ng Sayang. UP dito. So nakapasa ako doon, Father, sa mga public school. Sabi ng teacher ko, sayang, may ano ka pa naman sana. Naganon siya sa akin. Kasi gusto niya rin ako ampunin dahil wala siyang anak. Sabi, ayaw rin ng magulang ko. Kasi kung ang iniisip mo na hindi makapag-aral yung anak mo, ako na lang magpapaaral. Sabado, hindi, linggong gabi uuwi ka dito. Babalik ka sa amin. Monday to Friday na afternoon, dito ka. Pag Friday afternoon, uwi ka na sa inyo. Oo nga. Para makasama mo. Ayaw talaga niya. Kasi ang reason niya, sabi sa akin ng teacher ko, wala akong anak, wala akong pagmamanahan ng aking mga ari-arian. Sabi ko, hindi naman po yun sa akin. Kung wala ko kayong anak, di mayroon naman kayong mga kaanak, di doon niyo po ibamigay. Sabi ko, bakit niyo po yun sinasabi sa akin? Hindi kasi iba yung feeling ko sa'yo. Ikaw yung batang hindi materialistic. Para bang, although nangangarap ako pa din na magkaroon ng ganito, magkaroon ng ganyan. Pero lumilipas yun. Hindi ko yun pinupuro sa sarili ko. Parang iba yung gusto ko. Gusto ko talaga mag-aral. Tapos hanggang sa, yun na nga, wala naman akong magawa. Hanggang yung unang-unang miracle na nangyari sa akin, nag-iisa lang kasi ako sa bahay. At the time, sabi ko noon, para matapos na ang lahat, inumin ko na lang kaya lahat ng gamot na ito. At 10 years old, no? Anong gamot yung ininom mo? Sari-sari, hindi ko alam pa, ko anong klase mga damot na. Ilang gamot Isang ganun na isang ganun. Ha? Isang yung bote. Isang bote, yung puro siya tableta. Gusto ko puno yung bote? Oo, punong-puno siya. Gusto ko yun inumin. Sabi ko, inumin ko na lang to. Mayroon kaming stampa na yung imahe ni Our Lady of Salvation. Okay. Our Lady of Miraculous of Salvation. Kasi ganun yung sa Tiwi Yun yun. Tiwi Albay. Oo, Tiwi. Yun yung namin. Sukat ba, Father, na umilaw yun na hindi ko alam. Sabi ko, nung pag-ilaw noon. Yung mga Mary umilaw? Oo. Sabi ko, iinom ka na sana ng oo. Saan yung galing? Bakit parang may araw? Yung araw sub-sub na At saka madilim na. 6 o'clock, Father. 6 o'clock na. Madilim na. So yun, nabitawan ko po yun dahil sa liwanag na yun na nakita ko. Hindi ko po talaga hindi ko alam kung saan galing na liwanag na yun. Basta doon ko nakita sa imahe na yun. Parang hindi ako pa din nakakibo kasi nalaglag na lang yung yung bote. Tapos tinitigan ko yung liwanag na yun hanggang sa nawala. Unti-unti siya nawala. Tapos naging normal. Hindi naman siya gumalaw. Basta yung liwanag. Nag-ilaw lang, nagliwanag lang. Nagliwanag lang na parang araw, gano'n? Parang araw. Yun. Tapos hinahanap ko yung araw. Wala nang araw. Saan ba ang araw? Wala naman. Sabi ko, siguro dito galing. Sabi ko, Mother Mary, sorry po, pasensya na kayo kasi bakit depressed po ba kayo noon? Parang gano'n, no? Depressed na talaga. Sobrang depressed. Kasi bata pag inaano mo na mag-aral. Matayog ang pangarap mo. Matayog yung gusto ko makapagtapos. Makapagtapos talaga. Hindi sa gusto kong tulungan yung aking nanay. Kasi yung nanay ko sakitin. Mayroon siyang failure sa puso. Pero ang diagnose ng doktor, asthma. Which is hindi naman pala. Naapektuhan na yung puso niya sa kakainom ng sa asthma. So, nung sabi nga nung doktor sa akin, pwede mo siyang idemanda. Sabi ng nanay ko, wag na. Hindi na kailangan. Bahala ng Diyos sa kanila kasi doktor sila, dapat alam nila yung ginagawa nila.
pinangakuan nila yun sa taas. Which is, ang turo sa akin ng nanay ko, anak, tandaan mo, saan ka man mapunta, siya ang nakakakita sa atin. Walang ibang, kahit hindi mo siya, ano bang tawag dito? Kahit hindi mo siya nakikita, pero 24 oras kanyang sinusubaybayan. Hindi kanya hinihiwalayan ng tingin. Kung gumawa ka ng kasalanan, mas lalo siyang malulungkot. Ay, ganun po ba yun? Kaya sabi niya, wag na wag kang gagawa ng hindi tama. Kaya simula noon, Father, pumasok yun. Parang naging ano yun sa utak ko. Naging parang, tawag dito, hindi gumawa ng mali. Yun, hindi gumawa. Pero, ando doon yata yun sa puntong... Mahalaga po ang pangaral ng mga magulang. No? Oo, mahalaga. Tapos ikaw din, nakakagawa ka talaga yung pagiging naging maldita rin ako, Father. Kasi pag namamalinggi kami noon, pag ayaw magpatawad nung tindera sa nanay ko, kinukunan ko ng paisa-isa, 2, 3, kamatis, bawang, sibuya. Sisilid ko doon sa ano. Nakakaya, Father, di ba? Pero kinumpes ko yun. Kasi alam ko hindi, ngayon na may edad na ako, naintindihan ko na lang. Di ba po nangarap kayong maging madre? Oo. Nag-try po ba kayong pumasok? Oo, pero sabi ni... Nasa Manila na kayo niyan? Oo. Kasi itong boss ko dito, mga kaibigan niya, yung mga superior dyan sa Saints ko, may second, ano po siya. Namamasukan po kayo dito sa boss niyo? May panggabi silang high school. Dapat ipapasok ako. Kahit anong gawin ko, hindi nila pinano. Kasi yun na nga, naka yung card ko naka-out na Kumbaga, yung card ko, parang gumalaw na. Pero yung persona ko, wala. Get niyo, Father? Hindi po. Anong card? Ibig sabihin, yung card ko, ginamit ng iba, ng pinsan ko. Siya nagamit noon pala. Okay. Exactly, yung pangalan ko. Yung pangalan mo ginamit din? Opo, exactly. Identity theft yun Kaya nga po. Kaya ganun ang... So, kumbaga sa naka-high school na ako, naka-college na ako. Pangalan lang. Pangalan lang. Pero yung persona ko, hindi. Kaya hindi ka pwede. hiningiin ako ng madre ng ganito, ganon. Hindi ka talaga. So ang requirement nila, at least high school graduate, parang ganon? Hindi po, Father. Kailangan nakuha mo yung Form 137. Okay. So yun ang wala. Kaya hindi talaga ako nagpag-aral. Tapos sabi nga sa akin nung kapatid niya, kasi yung kapatid niya abogado, hindi mo na talaga yan makukuha. Kasi kahit anong gawin mo, wala talaga nandoon although, madidemanda yung yung principal. Kaya yung principal nung hinanting ko, wala na Nakapagtapos yung pinsan mong yung gumamit ng pangalan mo? Sa awan ng Diyos, Father, naka-second year college lang siya, hindi niya tinapos. Kaya nga nung nagkita kami, ba't hindi mo tinapos? Ginamit mo na yung pangalan ko, lahat-lahat, hindi mo pa hindi mo pa rin ginawa yung kung ano yung talaga yung purpose mo. Napatawad mo na po siya? Yes, Father. Kasi sabi naman niya magpatawad tayo. Although nung nakaraan, hindi parang nahihirapan ako. Kahit sabihin mo, patawarin, kakagawa sa'yo. Kasi ang daming daming naudlot ng mga Pero yun mo, sabi ko, ini-imagine ko kung sana naging ganito ako. Kasi hindi ko naman, sabi ko nga pinintasan niya pa ako. Mababa daw yung grade ko. Sabi ko, siyempre, hindi naman ako madalas pumasok kasi sakitin niya ako. Sabi ko, kung mababa man ang grades ko, it doesn't matter na. Doesn't matter kasi pangalan mo yun May karapatan ka. Di ba? Sabi ko, ikaw na itong nakasagasa sa akin. Ikaw pa yung manglalamang sa akin. Ba't kailangan niyang gamitin yung pangalan mo? Ayaw niya na hindi kasi siya nakatapos ng grade school. Okay. So, ako nakatapos, ginamit yung name ko. Nung araw, ganun ka, ganun kaluwag ang ganun kaluwag. Tapos, magkapare pa kami ng apelyido. So, kaya, kayang-kaya niyang gawin. Kaya, pati yung Form 137 ko,
Yun ang kinuha. Kaya di ba, That's Father? very rare, ha? Parang, Ngayon ko lang narinig ganyang kwento. parang ninakawan ka ng Identity. Pero, sabi ko, Hindi pa lang pala sa Facebook nangyayari yan, pati pala sa ano, yes. no? Dati pala meron ng ganyan. Dati nang mayroon. Kung sabi niya nga sa akin, this world is corrupt so much. Sabi ni Corruption. Jesus. Yes. Even, sorry Father, even priest, nun, all of them. Cardinals, all of them. They are, Lahat ng tao. all of. Kulabas. Sabi ko, ganun po ba? Ako po ba corrupt? Tinignan niya lang po ako. Tapos, ngumiti siya. Sa tingin mo, makikita mo ako kung corrupt ka? Okay. So sabi ko, di ba nabuhay ka dito sa lupa? Sa mga private prayers mo ito, no? Oo. Kinakausap mo siya po. Kinakausap ko siya. Yes. Imagine mo lang kung anong buhay mo. Mahirap. So sabi ko, okay. Tapos yung pinagninilayan ko lagi, Father, yung buhay niya hanggang sa mismong Mother Mary, pinapakita niya sa akin yung suffering niya. Especially yung sa cross. Oh, Father, grabe. Suffering ni Mama Mary po sa paanan ng krus. Sobra, Father. Sobra siyang iyak. Pero, alam mo yung iyak na nagtitimpi. Hindi kayong parang, kasi tayo pag umiyak parang, Talagang hagulhol talaga na naglulupasay na. hindi siya ganun, Father. Makita mo sa kanya yung strong. Yung parabang hindi dito, parabang sinasabi niya, hindi dito nagtatapos ang aking pagdurusa. O kung ito man ang kalooban ng Ama, I will. Who I am, sabi niya. Who I am. So parang ando doon yung sobrang humility ng Mother. Sobra. Na hindi natin nagagawa. Hindi natin, parang ang hirap, Father. Ang hirap explain. Tapos, sabi ko, bakit po ba pinapakita niyo ito sa akin? Because I want you to know, I want you to tell them, all of them, tell them to repent, child. Okay. Yung boses niya po, para bang napakalamig, malamig, para bang pati kuko mo pati kuko mo. Boses Nina po. Ng Virgin Mary, pag nagsasalita, pati kuko mo parang nanunuot doon sa loob. Sa panaginip po ba yan? O sa ano? In real. In vision? No? Ambition. In prayer? And prayer. Para bang pati puso ko talagang hindi ko ma-explain yung happiness. So sabi ko, okay. Doon ko na-realize, Father, na maybe ito yung mission ko, ito yung binigay mo sa akin. Binabalik-balikan ko lagi yung sinabi niya sa akin. Whatever you saw, tell them whatever you saw. Hanggang sa in and out ako sa mundong ito, Father, in and out. Ibig sabihin, nakakarating ako doon, nakakarating. Minsan nakarating ako, Father, na si Padre Pio, yung saan ka po nakakarating? Capuchin, langit. In your prayer? In your vision. In my dream. Okay. Dream naman yun. Sabi siya sa akin, Father, pero hindi ko maintindihan kasi Italiano. Nung makita ko siya sa larawan, sabi ko doon sa boss kong babae, Ma'am, sabi ko, sino yan? Yan yung pari na milagroso. Hanggang sa kunento niya sa akin yung... Bata ka pa noon? Hindi, ngayon na, Father, na edad na. ko na siguro 20... Hindi ko na matandaan, Father. Sa Manila ka na? Dito na ako, Father. Basta may edad na ako. Siguro around 30 plus na. Sabi niya, saan mo nakita? Sa dream. Okay. Ano sinabi sa'yo? Wala, hindi ko mamamintindihan eh. Okay.
Tapos, ano pa? Wala, yun lang po. Tapos, hanggang sa nakita ko, Father, yung nangyari sa Amerika na Twin Tower, bumagsak. Kailan mo nakita po yun? Bago nangyari? Nangyari na? Before. Nakita ko yun, September yun, Father, di ba? September 11 po. That's May yata yun. Nag-dream ako, May or April, nag-dream ako. Yun ang nakita ko, dalawang tower na nagsalpukan. At sabi ko sa boss ko, masasaksiyan ng anak mo. Nasaksiyan niya kasi nandun siya sa Amerika. Tapos, nung sinabi ko na, di ba, sinabi mo yan sa akin na may mangyayaring ganyan? Oo. Ako, nakakatakot ka naman. Ano ba yan na pinaggagawa mo? Ma'am, hindi ko naman alam yun eh. Sabi ko sa kanya, hindi ko alam. Marami ko yung makakilala na pag pinagkwentuhan nyo, parang naiilang sa inyo. Oo, naiilang sa akin kasi sabi niya, ano ba yan ikaw? Tapos, bigla ko na lang pati kung sino yung, alam niyo, yung may mangyayari sa kanya. Parang alam ko, bakit ganito? Sabi ko, nawiwirduhan ako sa sarili ko, Father. Kumbaga parang hindi ko na alam, hindi ko na kilala yung sarili ko. Hanggang sa sabi ko ito doon sa isang pari. Ito lang, itong makatapos yung pandemic. Sabi niya sa akin, just pray, pray, pray. Tapos, one day, may isa na naman akong na-encounter na kakilala namin dyan. Yung mother niya, namatay lang itong January. This year? Hindi pa. Last year yata yun. Yung asawa ni... Ang ano niya, tawag dito, isa siyang German dyan sa kabila. Kasi di ba marami ang German dyan. In-law niya, ano niya, itong biyanan. So parang nakita ko siya na mawawala na. So parang gusto kong sabihan na mamamatay na yung mami mo. I-ready niyo. Sabi ko. Pero nagdadalawang isip ako, Father, kasi paano ko sasabihin? Mahirap sabihin nyo. Di ba? Ano sino ka? Oo nga. Oh, di ba, Father? Pagalitan ka nga. Sabi, Palayasin ka pa. Baka masapok pa ako. So yun, Father, ang ayoko. Yung sabi ko, Lord, ano ba itong nangyayari sa akin? Bakit ako ganito? Bakit ako ganito? Hindi handa. Na hindi handa, doon pumunta, na nagkandara pa sila, humihingi ng tulong. Because they are not ready. Ano, sa purgatory po ba yan? Yeah. Even my tita, sa dream ko, doon sa kinauupuan ko, narinig ko, humihingi sa akin ng tulong. Tinanong ko yung mga kaanak ko kung paano nyo ba pinalibing. Maayos naman, okay naman, wala namang problema. So sabi ko, ano ba ang problema? Bakit humingi siya ng dasal? So doon ko naintindihan, nung nabision ko na yung purgatory. Oh my God, sabi ko, so many. Sabi ko, ano po ang itsura ng purgatory sa vision niyo? Oh, Father, I cannot explain. After that, Father, umiyak ako ng umiyak kasi ano nangyari yun? Yung kapistahan ng Our Lady of Fatima. Yun. Doon ko siya ng vision. Umiyak ako kasi sabi ko, bakit ba kasi ang bigat, Father? Bakit marami dyan na sabi kong pumupunta? Yung chose nila yan. Silang may gusto na sila mapunta dyan. Okay. Ganun ba? Paano ba hindi mapunta dyan? Akala nyo ba? Ganun lang kadali ang buhay dito. O pag nawala ka na dito, pupunta ka kaagad sa langit. No! It's not the real. This is the real. That's why I'm telling you, whatever you saw, tell them this is the truth. The hell is truth. The purgatory is truth.
and heaven is truth. Exist. Yan lahat ay totoo. Tell them. Okay. Sabi ko, Lord, sabi ko, ang hirap pala niyan. Hindi pala ganun kadali ang maging. Kaya doon ko naintindihan, Father. So, ultimo, naglilinis ako ng aming, pag wala yung aking kasama, naglilinis ako sa bahay. Pag ilalagay ko yung buhok doon sa halaman, sinisita ako ng aking guardian angel. Don't do that. No, why? Hindi ka ba marunong mag-alaga ng kalikasan? Ha? Buhok lang yun. Kunting dumi, lalagay ko. Paano po nakikita nyo o nararamdaman nyo yung presensya ng anghel? Anghel, naririnig ko siya. How sure are you? Paano ka po nakasisiguro na anghel yun? Na it's from God, it's God, or not Exactly. because not the devil? Ang devil, iba ang way niya. Ang boses niya, pwede kanyang lokohin. Pwede siyang magbait-baitan. Pero bandang huli, alam mo yung arrogante na ugali, yun siya. Naranasan niyo po yan? Naranasan ko yun. Nung naintindihan ko na magaling siya magpaikot sa ating mga tao. Manloko. Kung paano niya tayo i-divert. Bandang hulihin, minumura niya na ako, Father. All the time, minumura ako. Tapos, naririnig mo po? Naririnig ko siya. Sabi ko, kung siyang nag-create sa akin, hindi ako minumura, ikaw mumurahin mo ako, who you? Get out of my way. Get lost. Sabi ko ganyan. Tapos, hindi ko na siya maririnig. Kung ano naman yung gagawin ko, andyan na naman siya. Andyan na naman siya. All the time. Nakapanghingi po kayo ng tulong sa isang pari or exorcist para magabayan kayo? Hindi ko po yun nagawa. Sa inyo ko lang yun nasabi. Diba? Na-explain ko na yun sa inyo. Kasi at the time, Father, hindi ko alam kung sino maniniwala sa akin. May sabihan ko man na pare, makasabihin sa akin, Father, may sayad na utak ko. Ibo ba? Kasi wala eh. Yun na nga siya na mismo ang nasasabi. Pumunta ka kay Father Sikia. Sabi ng Lord dun sa vision mo. Pumunta ka. He knows. Hindi mo siya pwedeng, kumbaga sa siya magsasabi sa'yo. Okay. So, sabi ko, kailan kaya yun? Sabi ko, I hope and pray. Sa May 11 po, meron pong, may Facebook po ba kayo? Opo, nakita ko sa, May 11, merong conference. May pinasa sa akin doon exorcism, sa San Carlos. Para si Kiao. Yun po. Sabi ko, Lord, sana makapunta ako dito. Yun sinasabi ko sa kanya, nasamahan mo ako. Sabi ko, gusto kong ma-meet siya. Kasi, sa totoo lang, Father, kahit ako hindi ko rin alam eh. Nung Sabado lang, di ba, ito yung suot-suot nyo. Ganitong kulay. Sabado at Linggo. Anticipated. Anticipated Sabado. Saturday. So dito ako nagsimba, hindi ako doon. Kasi hindi naman po wala akong service doon. So pinakiusapan ako ni Mary Ana, Norma, pwede bang isab mo ako? Kasi may ako sa SSDM. Sabi ko, sige, no, walang problema. Tapos yun, doon po ako naupo sa bandang huli. Tapos yun, nakita ko po, yung bandang consecration niya na, yun, para po sa akin, Father, very important consecration. Yung Mass, para sa atin lahat yun. Kasi doon lang natin na-encounter si God. Kasi, di ba sabi nga, siya ang pinaka-highest na prayer sa lahat, yung Mass. So, mantakin mo, kung yun ay pupunta ka dito ng huli at matatanggap ka pa ng communion, anong sa tingin mong magre-react siya? Galit siya doon, Father. Galit. Because hindi na natin isinasantabi yung ating mga desire na akala natin it's an ordinary ang tawag dito? Bread. Bread. Hindi siya ordinary, Father. Kasi na-encounter ko siya ng January 24 doon sa Santissima Trinidad. Anong taon po yan? This year. This year lang. Ito lang. Itong January 24. What happened?
nagluhod siya sa harap. Ako naman late na pumasok. Pagpasok niya, lumuhod din ako, then pray ako, dipikit ko yung mata ko. Sacrament o Most Holy Sacrament ako. Habang nagdadasal ako noon, Father, kita ko yung sacred host. Umanon sa mukha ko, face niya. Hindi ako, Father, nakaano. Sabi ko, real. Nag-a-adore ka. Sabi ko, di ako, Father, makasalita. Sabi ko, inulit niya, Father, pangalawa, ginanon niya uli. Sabi ko, oh, you are real. Kasi sabi ko, Lord, sana hindi lang ako ang pinapakitaan mo, kasi kung ako lang nang ako ang pinapakitaan mo, paano naman yung ibang hindi nakakakita? They want to see. Sabi ko, para mapuno naman tong simbahan, tingnan niyo naman, that's why you are there, to tell them. Sabi ko, bakit hindi po ba karapat dapat silang makakita sa inyo? Pag hindi sila holy, remember, in the scriptures, yun ang sinasabi niya sa atin, always sundan natin ang scriptures. Yung basahin yung Bible, kasi yun na Bible, yun ang katotohanan ng buhay natin. Dito, doon. Pagdating doon, tatanungin ka, anong ginawa mo? What did you do? Yun na tatanungin po sa inyo. Yun na sasabihin sa inyo. Okay, kung binigyan ka ng ganitong klaseng yaman, tatanungin sa iyo, paano mo pinalago? Paano ka nagtulong? Paano ka ganito? Paano ka ganyan? Yun ang question niya. And then kung wala yan, paano ka sa kanya haharap? Yun po yung karamihan, sorry to tell. Maraming may kaya ngayon sa buhay. Para bang nagiging ano sila, doon sila umaasa. Okay, blessing yun ni God. Totoo po yun. Pero hindi tayo dapat doon. Sila nakatutok sa gifts rather than the giver. Hindi tayo dapat doon nakatutok. Kasi ang sinasabi niya, palaguin. Ibig sabihin ng palaguin, hindi lang yung para ka makaano, tumulong ka sa mga nangangailangan. Huwag kang magkait ng mga bagay na makamundong ito. Kasi ito hindi mo madadala. Doon, ano dadalin mo? Hindi mo yun mapagmalaki. Hindi. Pagdating sa ano, wala. Balik tayo dun, Father, sa na-encounter ko noong Sabado para maintindihan ng lahat. Na ang misa napakahalaga, Father. Hindi tayo pwedeng dumating sa misa ng late. Kailangan mag-alay tayo ng panalangin sa pamilya, sa bayan, sa bawat isa sa komunidad. Bago pa mag-umpisa yung misa. Yes, before the starting na Mass. Although, kumisan hindi ko yung nagagawa dahil nauubos na yung oras ko. Pero, He knows. So, yun ang sinasabi niya sa akin. Tell them, tell them, tell them. Yes, Lord. Yes, Lord. Ako, yes lang na ako ng yes. Hanggang hindi ko naman, siyempre, sabi ko siguro, one day, mai-encounter ko yung, maisasabi ko rin sa lahat na ganito yung pinapasabi. And then yung na-encounter ko nung Father, consecration na, lalo na nung bumukas yan. Umopen yan yung Father. Nag-open yan. Ikaw yung pare nun. Tapos pagbukas niyan, nakita ko ang Ama at si Jesus nakaupo sa kaning side niya. At ang buhok ng Ama is puti. Puting-puti. Kaya nahiya na. Dati nagkukulay ko, Father. Hindi na ako nagkulay. Kasi nahiya ako sa kanya. Kasi nabisyong ko siya eh. May to kasi kami doon na about the God the Father. Doon nabisyong ko siya. Yung picture ni Jesus, yung Christ the King, meron kasi ako sa altar. Tapos nabisyong ko siya na bakit sabi ko, iba yung itsura mo Jesus kaysa sa doon, sa nakita ko, iba. Okay. Yun pala yung si God the Father. Okay, kaya pala ganun yung itsura. So yun ang nakita ko. White, parang snow. Wow. Parang snow.
And then, lahat ng araw ng Mass na yon, binabasbasan niya. When you say, may the Almighty God, gumaganon din siya. Lahat, nakita ko, pati Santissima Trinidad, nang nag-ano na yun, nakita ko, binabasbasan niya. Lahat ng araw na yon na may anticipated Mass, binabasbasan niya. So, ibig sabihin pala, pinaunawa niya sa akin, na lahat ng Mass, pag nag-Mass, during Mass, the heaven is open. The heaven is open. Hindi naririnig niya tayo. And then, nakita ko rin, Father, doon sa kabila, yung angel na may daladalang basket. Yun pala yung petition. Nilalagay niya doon sa paanan niya. Kasi minsan si Father Jack, nung anniversary ni sino bang apostol to, si Saint Peter. Nung ano niya, siya yung nag-preside ng Mass. Tapos nakita ko si Jesus nakaupo doon sa taas. Kung anong suot ni Father Jack, yun din yung suot niya. Oo, nakatingin lang siya. Tapos inaano niya si Father na nagmamas. Parang si Father JD. That was, hindi ko na maalala kung 2021 o 2022. During consecration, nag-change siya si Jesus. Kaya gulat ako, Father. Halos masyak ako kasi sabi ko, totoo. Oh, sila pala talaga nagpapalit na si Jesus. So, kumbaga sa how more kung ako lang nakakakita, yung mga hindi nakakakita, na ganun-ganun lang ang ginagawa, na binabaliwala. Di ba, Father? Nakakalungkot kasi itong panahon natin ngayon masyadong materialismo. Yung moderno ngayon, sobra-sobra. So, yun ang sinasabi niya. Akala nyo, ordinary priest yan? No. It's not. It is me. So, okay, Lord. So, sabi ko. Tapos, nung natapos na ni Father JD yung consecration, doon lang bumalik yung itsura ni Father JD na siya yung nag-preside. Kahit po kayo, no, Mother Mary, nakikita ko dyan si Mother Mary, yan. Nakatayo siya dyan sa ginagabayan ko. Kayo. Si Father, sino ba yung pare dito? Si Monsi. During the, ano ba yun? Yung pandemic time, kasi siya lang talaga ang nag-mass dito. Hindi siya nag-close. Kahit si Monsi, nakita ko si Mother Mary nakandyan sa tapat niya. Ang kapa niya laki-laki. Ginaganon na niya yung mga pare. So, yun pala yun. Kung ikaw masinsinan ang iyong ginagawa sa ginagawa, kahit sabihin natin bawal yun. Dahil pinapasara nga yung mga simbahan. Pero sabi ni Monsi, sabihin na lang natin na this is private. Pwede naman yun. So sabi ko, tama po kayo. So kahit hindi ako marunong mag-lector, naging lahat, naging commentator, naging ganun. Kasi, Father, hindi ko alam yan. Ilan lang kayo. Oo, kasi ilan lang kami dito Sabi, sige, go, do it. Sabi niya, kaya mo yan. Okay, sige po. Nung una pa din, nangangadog ako kasi hindi ko alam. Hindi ako marunong magbasa ng tama. Yung diction, wala akong ganun. Siyempre, hindi naman po ako nakapag-aral. So, sabi ko, okay po, sabi niya sa akin, do whatever I tell you. Okay, yes, Lord, yes, Lord. Okay, yun, ginawa ko pa rin po. Kaya, yun ang ano ko ngayon, Father. Ang ano ko ngayon, sana ang mga tao, yung paging sincerity nila sa pagpupunta sila ng simbahan, even yung pagsuot natin ng hindi tama, ayaw niya yun. Even yung Our Father nga, nung na-encounter ko siya, kahapon ba yun? Sa adorasyon, nagdasal kami, Monday. Na-encounter ko siya,
nagdadasal kami ako kasi yung late na kasi yung kasama namin isa. Ako yung nag-lead. So naririnig ko yung boses niya, sumasabay sa amin. Nag-Our Father siya. Pero Jesus. iba yung Our Father niya, Father. Kung ano yung nasa Bible. Sabi ko, bakit iba yung Our Father niya? This is, I'm teaching. Okay. So, bakit nangyari ang haba-haba na ng panahon? Ngayon nyo lang yan, kahit doon sa mga ibang missionary, hindi nyo yan ni-reveal. They know. They know. But hindi daw pinupurso ng mga cardinals. Okay. Ang gusto niya ibalik sa kung ano yung turo niya. Ano po ba talaga ang turo ng simba niya pagdating sa Our Father? Di po ba yung give us this day Our daily bread. And forgive us our trespasses. No. Dibs. Di po ba yun? And forgive debts. Utang. Utang. Forgive our debtors. Yun ang sinasabi niya Kasi yun ang narinig ko na inaano niya. Sabi ko, bakit sa atin trespasses as we forgive us? Ganon. Trespasses. Sabi niya, gumaganon lang siya na dapat kung anong tinuro, yun pa rin. Kasi ang prayer, Father, kahit nga yung sa Glory Be, ayaw niya yung shortcut. Ayaw niya. Gusto niya kung ano yung eksaktong glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Hindi pwedeng shortcut ng will be forever. No. Ayaw niya ng shortcut prayer. So kung ano yung noon pang tinuro niya, yun ang sinasabi niya sa akin. Tell them. Okay. Papaniwalaan kaya nila ako? Basta sinabi mo sa kanila. That's it. And yun. So, may edad na po kayo ngayon. Ilan taon po ba kayo ngayon, ate? 60 na ako, Father. Opo. Ka-60 ko lang nitong January 9. May agam-agam ka po ba sa future? Yung panghihina, pagtanda? Lahat tayo, Father, tatanda. Lahat tayo mamamatay. Pero ang tanong, nagawa mo ba yung gusto niya? Hindi yung gusto mo. Yun. So, sa akin, Father, since na ako narating ko na yung in and out ako sa doon. Kasi recent lang, Father, na naginip ako. Siguro yung sa dream ko, ito nag-uusap tayo, yung layo niya, yung distance niya, siguro ito, yung diyan. Ganun kaan. Kita ko, Father, yung araw at buwan, nagsanib sa liwanag. So, sabi ko, saan ba ako naroon? Tiningnan ko. Saan ba ako? Akala ko normal lang Kasi bahay Pero ang nagtataka ko, ako, Father, ang daming kwarto. Tapos isang room, lumabas bigla yung asawa ng boss ko. Okay, sabi ko, si Daddy yun Sabi ko, pagtingin ko, ba't ako nakahubad? Lumabas ako sa kwarto, paglabas ko sa kwarto, pero ba't ako nakahubad? Tapos may doon na parang room, yun ang inilagay ko. Pero sila, parang normal lang sa kanila kasi sila may mga damit. Ako lang ang wala. So, ibig sabihin, pinagnilayan ko, ano po bang ibig sabihin? Bakit ako nakahubad? Because you're still in the world. Okay. Nandito ka pa rin sa mundo ng makasalanan. Hindi mo pwedeng suotin ang damit na yan, ng gamit na yan, nang hindi mo na pupurify yung sarili. Because hiningi ko po yun sa Kanya. Ayokong mag-suffer ako doon sa purgatory. I want to
dito pa lang mabayaran ko na ang utang ko. Father, napakainit. Kung tayo nagluluto ng itlog, nagluluto tayo ng pagkain doon kung saan natin kinakain, eh ano pa kaya yung purgatory? Doble ang init. Doble ang init doon na pwede kang magluto, pwede mo iluto. Kumbaga sa ano, parang pino-purify yung ating soul para tayo sa kanyang karating. So ganon ang init na nararanasan. So mantakin mo, Father. Ngayon ko naintindihan kung bakit maraming kaluluwa na naroroon sa purgatorio, na hindi mo mahulugan karayom. Sabi ko nga bakit ang dami-dami ninyo? Bakit ang dami nila? Kasi hindi sila nagbigay sa akin ng pagmamahal, hindi sila nagre-response, hindi sila sa akin tinatawagan ko anong response sila sa akin, matabang. Pero may chance pa sila maybe because bago sila namatay, nagsisi naman sila sa kanya. What about mo yung hindi nagsisi? Yung bigla namatay. Yun, Father. Minsan nakita ko sa dream, naglalakad ako lang may kandila. Sila wala. Sabi ko, ano kaya ito? Bakit ang dami ninyo? Bakit kayo marami? Hindi sila sumasagot. Nagsasalubong sila sa mundong to. Pero ang dami-dami nila. Hindi ko malaman kung sila ay buhay o patay. Pero ang hindi ko maintindihan, bakit ako lang ang nagbibigay sa kanila ng liwanag. Ako lang ang may candle. At yung candle na yon na may sindi, parang naiilawan ko sila. So, niisip ko, siguro ito yung mga tao sa purgatorio. Ito yung humingi ng awa. Ito yung humingi ng tulong. Ito yung humingi ng Papadasal. Kaya, bakit, Father, minsan naisip ko bakit yung mga tao ngayon masyadong attached sa gadgets, sa beauty, hindi naman yan ang titingnan ng Diyos. Hindi. At titingnan niya lagi, ano ginawa mo? What did you do? Paano mo isinabuhay ang aking mga utos? Although, sabi niyo nga, kibasaduhin yung 10 utos. Pero, di ko rin po yun mamemorya. Kaya sabi ko nga, Lord, help me, mamemorya ko yung, mamemorya ko lang 1 to 4. Yung minsan nalilimutan ko pa yung. Pero sa totoo lang, Father, hindi ko rin alam kung ano yung gusto niya. Pero ang sinasabi niya lang sa akin lagi, tell them what you saw. This is real. May pinakita po ba sa inyo na about the future sa mundo, sa Pilipinas? Kailan lang nag-dream ako ng lindol. Sobra, Father. Saan yan? Diyan na ako sa bahay na kung saan ako nakatira. Saan yung lindol? Dito, Metro Manila. Shake talaga. Oh, wow. Hindi ko hindi pa kayo buhay noong 1990? Buhay na. Buhay na kayo. Anong edad nyo noon? 3 years old, yeah. Okay. Hindi nyo pa alam. Okay. Yung 1990 yun, Father, napakalakas. That intensity 7.7 Metro Manila. Kasi Baguio, 8 na eh. Naku, Father, napakalakas. Talagang nagkaroon ako ng trauma doon. Yung sa panaginip ko, doble. Kaya sabi ko nga, makakakita pa kaya ako ng building na nakatayo sa ganong klaseng shake. Nakakatakot, Father. Pero, in a minute, lahat bagsak. Inaano niya nga sa akin eh. Pag umaakit ako doon sa roof deck namin, you see that? Everything. Yeah. Everything's
Sabi niya sa akin. Oh, why? Because yung tao nga daw hindi nagbabago. At hindi nagbabago, nagbabalik loob. At ang tatay niya galit na. Siya lang ang namamagitan. So kumbaga sa okay, ang sinabi niya, di ba? Pag nakakita ka pa ng 5, 10, 20 na nanalangin, hindi niya sisirain. Hindi po ba? Yun ang sabi niya eh. So ang sinasabi niya sa atin, balik kayo, balik. Kasi napaka-importante ito. Ito ang future nyo. Hindi naman ito ang future nyo eh. Kasi one day, ang langit at ang lupa, kung ano nandun sa Revelation, yun po ang papangyarihin na. And then tatanungin natin, saan ba tayo pupunta? Saan po ba, sino po ba talaga ang pinipili natin? Yun ang sinasabi niya. Naniniwala po ba kayong mangyayari yung nasa panaginip ninyo? Oh yeah. Naniniwala ko kasi bakit niya po yun sa akin ipaparanas? Bakit? Sabi ko nga eh. Pero sa dasal, maaari pong magbago yun. Yeah. Sabi niya nga sa akin, lahat ng bagay, isang iglap, pwedeng mabago. Tandaan mo. Kung nakikita ng aking ama na nagbabago ang tao, makikita niya na magbabalik ang tao. Kung nakikita niya ang tao na totoong nagsisisi, nagbabalik loob sa kanya, na kahit anong hirap, walang yun sa hirap o mayaman ka. Hindi siya doon tumitingin. Kasi mayaman ka man, hindi mo naman sa kanya may pagmalaki. Kasi ako, Father, ang tinitingnan ko lagi, si Lazaro, yung pobreng nagdusa. Yun. Ang naawa ko doon sa mga mayaman man mahirap, pero diba? Walang rason na, ganito, ganyan, saka na. No, kailangan natin ngayon pa lang, magbalik na tayo, Kasi yun ang sinasabi niya. Kung punong-puno na ng chaos ang mundo, yung sabi niya, sobra na ang number 1, kahalayan, drugs, ano pa, wala nang respeto ang tao. Pag pumupunta sa simbahan, wala nang respeto. Diba? Naaano nyo, yung may maibang sekta, binabasag. Doon siya na nalulungkot siya sobra yung ina niya, dinideny. Doon siya, Father, na kasi, dumarating sa puntong paano mabubuhay siya dito sa mundong to kung wala kang nanay? Kung sabihin na natin, normal ka. Hindi ka anak na, ito ka. Tao tayo. Paano naging Kristo kung wala si Maria? Diba? Yan ang sinasabi niya. Kaya, sobra siyang nalulungkot doon sa mga nagpe-persecute sa kanyang mami. Because ang sinasabi niya, hindi naman ako magiging Jesus na sa lupa o tao. Yan, ganunin mo. Maging tao kung hindi walang nanay. So, doon siya na Father. Paano ka po inalalayan ni Mama Mary sa lahat ng ito? Mga pinapakita sa iyo, mabibigat, minsan. Alam niyo, ko lang, noon hindi ko alam. Pero nung lately, sabi niya sa akin, just pray, more, pray. Kaya ang ginagawa ko, Father, magsisimba ako doon ng umaga, dito ako sa gabi para magpasalamat. Kasi doon, Wednesday and Friday lang ang mas. Yung ibang mas sa hapon hindi na kumbaga sa wala na nakat yun. So, mayroong mga street mass yun. Pero yung tao nga hindi pinupuntahan na nag-street mass, hindi pa rin sila nagsisilabasan para mas mahalaga pa sa kanila yung manood ng TV
kaysa sa invitation niya. Di ba? So yun, doon siya na nalulungkot kasi kahit nga naman kayo anong portion nyo mga pare ng ganito. Pero kung ang tao, sila mismo ang umaayaw. Magtakin mo, Father, isang araw, magkakandara pa sila. Oo. Kaya pala sa Bible na sabi na, ang dami-dami nila na, alam mo, magpupunta, sasabihin, ako rin, gusto makapasok. Paano kayo papasok? Hindi nyo naman ako binibigyan ng importansya. Nasaan kayo? Di ba? Andun kayo sa kung ano-ano, inuman, kung ano-ano mga kalayawan, wala. Di po ba? So, doon ko na-realize na, Lord, kahit ilang visionary pa yata ang ipadala nyo. Noon man, mayroon ng propeta, mayroon ngayong visionary. And then, now, hindi ko alam, kayo lang nakakabatid. Nalugot lang ako doon sa mga nagbabaliwala at na-encounter ko niya yung pinagtatawanan ako. Nasasabing baliw ako. Okay lang. Kasi, it doesn't matter for me. Kasi sabi ko nga hindi naman ito sa akin. Ang malaga sabi ko sa kanya, gusto ko kasama ka isang araw. Mawala man ako sa mundong to, hindi ako nag-aalala na mapupunta ako dyan sa lugar na yan. Because I do my best. Yung hirap dito, kayang-kaya ko yun lusutan sa kung anong kalooban mong na inatang sa akin na pagdurusa. Carry ko yan. Kaya ko magdusa. Kahit sa pinansyal, ano pa yan, kaya kong pagtiisan. Huwag lang ako maghirap dyan sa lugar niyan. Dahil, napakainit, Father. Init. Mainit sobra. Nung na-encounter ko yun, sabi ko, pwede ba po, bigyan niyo pa ako ng extension sa mundong to. Kaya nga nung nagkasakit ako, ito lang, akala ko po mawawala na ako. Mag-goodbye na ako. Hindi nito, nandito pa rin ako. Kausap niyo ngayon. Salamat sa Diyos. Oh, yes, Father. Ate Norma, thank you for sharing, ha? Yes po. Napapalaganap ng salita ng Diyos. Ay, yes. Kabutihan ng Diyos. Kasi, salamat. Ang sinasabi niya sa atin, Father, hindi lang naman sa inyo kami, tumulong, mga pare. Dahil, very few nga kayo, konti. Kung tutuusin, ang tao, ang dami-dami. So, paano nga naman niyo yung kakayanin? Kaya siguro, nagkakaroon ng mga ganitong klaseng yung gaya namin. Ako, hindi ko rin alam itong nangyari sa akin. Ngayon ko lang naintindihan nung nireveal ko sa inyo at pinayuhan niya ako ng ganito, ganon. So, doon ko lang naiintindihan ng lahat ng bagay na, oo, this is reality. Kasi yun ang sinasabi niya. Whatever you saw, tell them, this is the real. Heaven is real. Purgatory is real. And impyerno is real. Hindi yan Gawa-gawa. Hindi yan kung maaano niyo, Father, yung story ng ghost story. Di ba alam niyo yung ghost story? Yung si Demi Moore ang bida. Oo. Alam niyo yun, story doon. Di po ba yung isang mama doon na aksidente? Dahil salbahe siya. Kung ano ang eksaktong ginawa ng mga demonyo, ganun tayo pag mag-a-appear sa kanya. Atat na atat ang mga kalaban natin na grab tayo. Imagine mo. Ano yung itsura ng mama doon, di ba? Nag-aano siya na ayaw niya sumama. Pero, naging masama ka eh. So, do you think mapupunta ka sa langit? Makikita mo yung liwanag na yun? Hindi. Doon ka. Yun ang pinili mo eh. Yan ang buhay na gusto mong tahakin. So, siya nga hihila sa'yo. So, imagine mo, Father, binubugbog ka.
lahat ginagawa sa'yo ng demonyo na hindi ko. Basta lahat, Father, ng yung uod, yung lahat ng, ewan, Father. Nakita mo? Sabi ko, Lord, pwede bang hindi ko yan tignan? Ayokong, kung anong nakikita mo sa movies, imagine mo, yan na yan. Kasi, ayokong tingnan, Father, dahil, ako, para bang, bumabagsak ako, na hindi ko makayanan yung hirap. Nung sa purgatory nga po after that na encounter ko yun nagkasakit na ako, ano pa kaya yung pierna.